Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Maris. Nandito ako ngayon sa Oman. Tinitiis ang init ng panahon at ang lamig ng pangungulila. Sabi nila, ang pag-a-abroad ay para sa mga matatapang, para sa mga taong handang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa pamilya. Pero Ate J, paano kung sa gitna ng sakripisyo, unti-unti ka palang nauubos? Paano kung ang tibay na ipinapakita mo sa video call ay isang malaking pagkukunwari lang? 3 taon na ako dito sa Oman bilang isang domestic helper. Ang amo ko, si Madam Fatima, ay mabait naman sa akin. Pero ang trabaho ay walang katapusan. Gigising ako ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal, maglinis ng dambuhalang bahay na parang palasyo, at matutulog ng alas 12 o 1:00 na ng madaling araw. Sa bawat kuskus ko ng sahig, sa bawat paglalaba ko ng mga mabibigat na kurtina, ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang mukha ng asawa kong si Mark at ng 2 naming anak sa Pilipinas. Si Mark ang high school sweetheart ko. Siya ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Bago ako umalis, umiyak siya sa airport. Sabi niya, Mariz, hihintayin kita. Mag-iipon tayo para sa kinabukasan ng mga bata. At naniwala ako. Hawak ko ang pangakong iyon sa loob ng 2 taon. Pero Ate J, ang distansya ay parang anay. Hindi mo nakikita, pero unti-unti na palang kinakain ang pundasyon ng inyong pagsasama. Nitong huling 6 na buwan, nararamdaman ko ang panlalamig ni Mark. Kapag tumatawag ako sa messenger, laging busy o kaya ay antok na. Ang dating oras-oras na usapan, naging madalang na, kumusta? Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw kung saan pinagalitan ako ni Madam dahil may naiwan akong alikabok sa chandelier, tumawag ako kay Mark para lang humanap ng kaunting comfort. Pero ang sagot niya, Mariz, pagod din ako sa trabaho dito. Huwag mo na muna akong kulitin sa mga reklamo mo dyan. Malaki naman ang kinikita mo. Tiisin mo na lang. Doon ako gumuho, Ate J. Ang taong inaasahan kong magiging sandigan ko, siya pa ang nagparamdam sa akin na isa lang akong ATM machine na nagpapadala ng pera buwan-buwan. Umiyak ako ng palihim sa banyo habang nakaupo sa sahig. Doon ko naramdaman ang grabeng lungkot. Ang lungkot na nanunuot hanggang sa buto. Hanggang sa isang araw, may bagong driver na kinuha ang kapatid ni Madam Fatima. Ang pangalan niya ay Chris. Si Chris ay isa ring Pinoy. Noong una, tango at ngiti lang ang palitan namin kapag nagkakasalubong kami sa garahe habang naglalabas ako ng basura. Kababayan, mukhang pagod na pagod tayo ah? Biro niya isang hapon habang nagpupunas siya ng sasakyan. Ganyan talaga, Chris. Para sa pamilya, sagot ko na may pilit ng ngiti. Pero dapat may pahinga rin ang puso, Maris. Hindi tayo robot. Seryoso niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Sa simpleng pangungusap na yon, tila may kung anong pader sa loob ko ang nagsimulang mabitak. Si Chris ang unang taong nagtanong kung okay lang ba ako. Hindi kung magkano ang maipapadala ko. Doon nagsimula ang aming mga palitan ng kwento sa tuwing walang nakatingin na amo. Ate J, hindi ko masisi ang distansya dahil sa totoo lang, sarili ko ang may sala. Handa na akong magkasala dahil sa sobrang uhaw sa kalinga. Paglilinis ng sasakyan at paglalabas ko ng basura, tila naging automatiko na
ang paghahanap ng mga mata ko sa kanya. Isang araw, habang tirik na tirik ang araw sa Muscat, inabutan niya ako ng isang malamig na bottled water. "Inumin mo muna to, Maris. Namumutla ka na sa init," sabi niya habang nakasandal sa puting Land Cruiser ng amo niya. "Salamat, Chris. Pasensya na. Laging ikaw pa ang nakakapansin sa akin." Sagot ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo gamit ang dulo ng aking suot na uniforme. "Paano namang hindi kita mapapansin? Mag-isa ka na nga lang dito? Parang pasan mo pa ang buong mundo. Alam mo, Maris, hindi masamang humanap ng sandalan. Tao lang tayo, napapagod din." Malambot niyang dagdag. Yung salitang sandalan, Ate J, parang musika sa pandinig ko. Sa loob ng 3 taon, ako ang naging sandalan ng pamilya ko sa Pilipinas. Ako ang nagbabayad ng utang. Ako ang bumibili ng gamot ng biyenan ko. Ako ang nagpapadala para sa tuition ng mga anak ko. Pero sino ang sandalan ko? Si Mark na laging galit kapag kinakapos ang padala. Si Mark na mas inuuna pa ang paglalaro ng online games kaysa kausapin ako ng matino. Nagsimula kaming magpalitan ng numero ni Chris. Noong una, mga simpleng good morning at kain na lang ang text namin. Pero habang tumatagal, ang mga text ay naging mahahabang confession ng aming mga nararamdaman. Nalaman kong may asawa rin si Chris sa Davao. Pero katulad ko, nararamdaman din niyang nakalimutan na siya ng asawa niya simula nang maging driver siya sa ibang bansa. Pareho kaming uhaw sa atensyon, parehong naghahanap ng validation na mahalaga pa rin kami bilang tao, hindi lang bilang provider. Isang gabi, habang tulog na ang mga amo ko, nag-chat si Chris. Sabi niya, "Maris, silip ka sa bintana ng laundry room." Pagtingin ko, nandoon siya sa labas, sa may madilim na bahagi ng garden. Lumabas ako ng dahan-dahan, kinakabahan, pero nananabik. "Bakit ka nandito? Delikado kapag nahuli tayo ng mga amo?" Bulong ko sa kanya nang makalapit ako. "Hindi ko na kasi mapigilan, Maris. Gusto lang kitang makita ng malapitan. Gusto kitang yakapin kahit sandali lang," sagot niya. Ate J, doon sa ilalim ng madilim na langit ng Oman, naramdaman ko ang bisig ni Chris. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may yumakap sa akin ng mahigpit. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang lalaking nakakaintindi sa hirap ko. Sa yakap na yon, tila natunaw ang lahat ng pagod ko. Nawala ang galit ko kay Mark. Nawala ang lungkot ko sa trabaho. Ang naramdaman ko lang ay ang bilis ng tibok ng puso ko at ang init ng katawan ni Chris. "Maris, alam kong mali to," bulong ni Chris habang nakasubsob ang mukha sa balikat ko. Pero pagod na rin ako. Gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin dito. Hindi ako nakasagot. Hinayaan ko lang ang sarili kong lamunin ng sandaling iyon. Alam kong may asawa ako sa Pilipinas. Alam kong naghihintay ang mga anak ko. Pero sa gabing iyon, pinili kong maging makasarili. Pinili kong pansinin ang sarili kong pangangailangan. Doon nagsimula ang aming bawal na relasyon. Tuwing madaling araw, kapag tulog na ang lahat, magtatagpo kami sa likod ng villa. Doon namin binuo ang isang mundong kami lang ang nakakaalam. Nagbago ang kilos ko, Ate J. Naging mas masayahin ako sa trabaho dahil alam kong may naghihintay sa akin sa gabi. Pero kasabay nito, unti-unti na ring nagbabago ang trato ko kay Mark. Kapag tumatawag siya, madalas ko nang hindi sinasagot. Kapag nagtatanong siya tungkol sa padala, naiirita ako. "Bakit ba pera na lang lagi ang tinatanong mo? Hindi mo ba itatanong kung buhay pa ako rito?" Minsan ay nasigawan ko siya sa phone. "Nagagalit ka na naman, Maris. Nagtatanong lang naman ako dahil kailangan ng mga bata ng gamit sa school." Sagot ni Mark na tila naguguluhan sa pagbabago ko. Hindi niya alam, Ate J, na ang asawa niyang dati ay tapat at masunurin. Ngayon ay may ibang lalaki nang iniisip. Ang distansya na dati ay kaaway ko, ngayon ay naging kakampi ko na para itago ang lihim namin ni Chris. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag at walang bawal na relasyon na hindi nagtatapos sa sakit. Habang tumatagal,
mas lalong nagiging mapangahas kami ni Chris. Hindi na lang yakap at kwentuhan ang nagaganap sa dilim. Naging mas malalim, mas masidhi, at mas mapanganib ang bawat pagkikita namin. Hanggang sa isang gabi, may nakakita sa aming hindi namin inaasahan. Isang gabi na magpapabago sa lahat ng plano ko sa buhay. Ang gabing iyon ay nagsimula sa isang simpleng pagtakas. Akala namin ni Chris ay sapat na ang dilim ng garden at ang katahimikan ng madaling araw para itago ang aming kasalanan. Habang magkayakap kami sa likod ng malalaking tangke ng tubig, biglang bumukas ang ilaw sa itaas ng balkonahe. Doon namin nakita ang anak ng amo ko, si Hasim, na tila kukuha lang sana ng inumin pero napadungaw sa ibaba. Mabilis kaming naghiwalay ni Chris. Ang puso ko ay tila lalabas sa aking dibdib sa sobrang takot. Hindi kami nakapagsalita. Mabilis akong pumasok sa loob ng villa at hindi nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan, ang bawat yabag sa hallway ay tila hatol ng kamatayan para sa akin. Hindi nagtagal, tinawag ako ni Madam Fatima sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng dati niyang bait. Puno ito ng pagkadismaya. "Maurice, I treated you like family, but you brought shame to this house." Malamig niyang sabi. Hindi na ako nakapangatwiran. Sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 3 taon ay naglaho. Dahil sa insidenteng yon, napagdesisyonan ng mga amo ko na i-terminate ang kontrata ko at i-deport ako pabalik ng Pilipinas. Si Chris naman ay agad ding tinanggal at pinauwi sa Davao. Wala kaming pagkakataong magpaalam ng maayos. Ang huling tingin namin sa isa't isa ay puno ng pagsisisi at takot. Paglapag ko sa Naya, hindi ko alam kung paano haharapin si Mark. Ang perang naipon ko ay sapat lang para sa pamasahe at konting panggastos. Pero ang tiwalang sinira ko ay hindi na mababayaran ng kahit anong halaga. Noong makauwi ako sa probinsya, sinalubong ako ng mga anak ko ng may tuwa. Pero si Mark, ramdam niyang may mali. Hindi nagtagal. Dahil sa bigat ng aking konsensya at sa mga chismis na nakarating sa kanya mula sa ibang Pinoy sa Oman, napilitan akong umamin. "Mark, patawarin mo ako." Nagpadala ako sa lungkot at pagod. Hagulgol ko habang nakaluhod sa harap niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tumingin lang siya sa akin ng may malalim na hapdi at sinabing, "Sana sinabi mo lang na pagod ka na, Maurice. Sana nagpahinga ka lang. Hindi sana tayo bumigay." Ngayon, magkahiwalay na kami ni Mark. Kasama ko ang mga bata, pero ang aming tahanan ay hindi na muling mabubuo. Ang distansya ay mahirap, Ate J, pero ang pagpili sa panandaliang ginhawa sa piling ng iba ang tunay na umasak sa kinabukasan ko. Pinagsisisihan ko ang lahat dahil sa paghahanap ko ng sandalan na wala sa akin ang tanging pundasyon ng buhay ko. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Maurice. Isang paalala na sa gitna ng hirap at pangungulila sa ibang bansa, kailangan nating mas maging matatag dahil ang isang maling hakbang ay maaaring sumira sa lahat ng ating pinaghirapan. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa paglaan ng oras para damayan ang ating mga kababayan sa kanilang mga lihim at karanasan. Sana ay may napulot kayong aral sa narinig ninyong kwento ni Maurice. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, laging tandaan, maging tapat at maging matatag. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit at kapanapanabik na mga confession. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli, mga ka-confess.